Hi Leo, welcome to Amihan Tarot. Ito ulit tayo sa ating reading, sa iyong reading. Paalala, ito ay general reading lang. Maaari kang makarelate, maaari hindi. So, kunin mo lang ang message na para sa'yo. At remember, ito ay gabay lamang from universe. So, nasa sa'yo ang control kung paano mo i-apply sa sarili mong sitwasyon. At kung napadaan ka sa aking channel, Leo, pwede kang mag-subscribe, like, share, and comments na rin, lalo na kung makaka-resonate ka sa reading na ito. So, kuha tayo ng cards. Time for a new direction. Changes are ahead. So, sinasabi rito, Leo, na kailangan mo na raw pumunta sa ibang direksyon. Kailangan na raw ng changes. Ayun daw yung kailangan mo puntahan. Kailangan na raw ng pagbabago. Hindi ko alam kung saan, pero sinasabi ng universe na it's time para gumalaw ka na kung saan man yung dapat mong puntahan. Capricorn, Taurus, Virgo. Pwedeng ang taong involved or maybe you are dealing, maybe ang person mo is Capricorn, Taurus, or Virgo. Or ito rin is yung energy mo na kalmado ka. Kumbaga gusto mo lang na nature. Gusto mo mamasyal, may mga masarap na hangin, matahimik na kapaligiran. So, kalmadong energy sa linggong ito. Last one, hot and cold. May mga time na yung mood mo is paiba-iba. Minsan, mainipin ka o mainitin ang ulo. Minsan naman kalmado. Kaya nandirito nga na dapat mamasyal ka kung saan yung sa tingin mo pwede ka mag-relax. So, maganda. Hot and cold. Yung temper mo to, maaari yung temper mo. Minsan siguro meron taong o may mga sitwasyon na napipikon ka. Meron namang masasayang nangyayari na nagbibigay sa'yo ng inspirasyon. Kaya nagiging kalmado ka. So, let's start. So, Leo, ang iyong... Bali, ang kukunin ko munang cards mo is yung iyong overall energy, and then yung challenge, at yung opportunity. So, this week, ito yung mga message na paparating, Leo. Yung overall energy, Queen of Cups, present, Ten of Swords, and then the future, Page of Wands. Sorry. Ang inyong overall energy is Queen of Cups, and then yung challenge is Ten of Swords. Ang inyong opportunity is Page of Wands. So, Queen of Cups. Sa ngayon, nakikita ko nga na, yun nga, kalmado ka. Minsan, oo, mainipin o mainitin ang ulo, pero ano doon pa rin yung buong puso mong ibinibigay yung emosyon sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa'yo. At para sa kanila, nakikita rin nila yung pagiging totoo mo sa kanila. Pwedeng sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Pwede rin self-love to. Kasi nandirito yung time for a new direction eh. So maybe meron kang mga sitwasyon na hindi nakakabuti in the past. Kailangan mo rin namang unahin yung sarili mo. Para pag nauna mo yung sarili mo, move forward, doon ka na sa panibagong journey na pupuntahan mo. Kasi kailangan na raw ng change, Leo. And then, ang iyong challenge, Ten of Swords. Sabi ko nga, may mga nangyari na hindi ka nais-nais, na piling mo hindi ka na makabangon. So, yun, nagmi-mix yung energy ngayon sa linggong ito. Andito, may mga times na ito yung nagiging challenge mo eh. Parang kung ano yung mga nangyari, hindi mo pa rin mawala sa isip mo. Parang trauma na may mga pangyayaring sobrang sama ng loob mo na hanggang ngayon hindi naiisip mo pa. Whether sa taong mga kakilala mo na tinuring mong kapamilya o pamilya mo mismo o kaibigan na sa tingin mo tinraidor or may ginawang hindi ka nais-nais sa'yo na nag-cause ng matinding sama ng loob. And then, ang iyong opportunity, Page of Wands. Kumbaga, kahit na may mga pangyayaring challenges sa buhay mo, ando doon pa rin yung, na-motivate ka sa ibang bagay. Meron ka pa rin gustong umpisahan
Kaya nga sabi nga, time for a new direction. So, ando doon pa rin yung hope mo. Na yes, focus ang kailangan mo. Kung sa tingin mo itong pupuntahan mong panibagong journey mo, which is involved ng trabaho, panibagong skills na sa tingin mo, kailangan mo pang improve. Kung kailangan ng may ma-discover ka pa para sa kaalaman mo, yun yung gagawin mo. Kung gagawin mong busy, yung sarili mo, i-focus mo yung mga oras mo sa may mga silbi na bagay. Yung mga dapat mong pagtuunan ng pansin. At yun yung gagawin mo. May opportunity ka eh. So, i-clarify natin yan. Queen of Cups. Kinlarify ng Three of Pentacles. So, yung puso mo, di ba nga sabi ko, yung focus mo is, nandoon yung mga tao na nagbibigay sa'yo ng inspirasyon. So, yung uniqueness, yung pagiging ikaw, pagiging mapagbigay, maunawain, yun yung ginagawa mo dahil sa tingin mo, deserve ng mga taong to na i-treat mo sila ng fairness, ng fair, o kumbaga, pagiging fairness sa isang sitwasyon. At itong mga taong to is, nakakatulong din naman sila sa iyong self-growth. So, maaari na sa isang community ka, na may pagtutulungan, whether ito ay isang organization, o pwede rin sa trabaho. Kasi Three of Pentacles is teamwork, pagtutulungan. So, ini-enjoy mo yung company nila, ganun ka rin, ini-enjoy din nila kung yung mga pag-iintindi o mga energy na emosyon binibigay mo sa kanila, yung pagtrato sa isa't isa. And then, ang iyong challenge, Ten of Swords, the Tower. Ito yung sudden change na hindi mo rin inaakala na may mga sitwasyon na biglang nagtapos na hindi ka preparado. Kasi nga, the Tower is sudden change yan na biglang, parang gumuho na hindi ka preparado na mangyayari pala. And then, nangyari nga, na nag-cause pa rin sa'yo ng sama ng loob. Pwede itong trabaho ha, wala ko nakikitang love story or what. So, sa trabaho to. So, it depends kung sino yung nakaka-resonate regarding sa work, meron naman sa tao. Na pagkatapos kang try rin, hindi mo inaakala na itong taong to ay gagawa ng hindi maganda. So, nag-cause sa'yo na biglang, as in a shock ka, na ito palang taong to yung na-discover mo na may ganung pag-uugali na pwede ka pala niyang iwanan sa ere. Or pwede rin itong trabaho na hindi mo alam na akala mo stable na yung pala hindi. Maaaring nalugi. O maaaring umalis ka nang hindi mo inaakala na bigla ang nag-resign ka dahil yung mga taong akala mo pinagkakatiwalaan mo, hindi pala. So, nag-cause yun ng mga arguments, mga pag-aaway, conflict. So, hindi mo kinaya, nag-resign ka. Pero, masakit sa'yo dahil kumbaga biglang nawala eh. Kung saan ka kumukuha ng kinabubuhay mo, biglang nawala. Pero, ang sabi nga, time for a new direction. Diba? So, kung meron ka man pinagpututunan ng pansin, maaaring ito ay mga taong hindi sa trabaho mo. Ito yung ibang nakakatulong sa iyong mental health, sa iyong emosyon. Kumbaga, sila yung mga nagbibigay sa iyo ng advice. Maaaring kapamilya mo to, o yung mga malalapit sa iyo na personal mong kilala bukod sa trabaho. So, okay. And then, Page of Wands, ang iyong opportunity. Eight of Cups, yes. Kung meron kang gusto umpisahan, at ando doon yung focus mo, yung hope mo na kaya mong palaguin kung ano man yung kaalaman na meron ka, doon ka pupunta at iiwanan mo na yung mga energy na pinanggalingan mo na bigla ka na lang na-shock dahil may nag-end. So, kung gusto mo nang start or fresh na beginning, iiwanan mo na to mga hindi ka nais-nais na energy. So, mag-move forward ka. Ayaw mo nang maging malungkot. Gusto mo naman yung may mangyayaring positibo sa buhay mo. So, ayun nga.
aalisan mo yung mga bagay na hindi na para sa'yo. Okay, now, tingnan naman natin ang iyong past, present, at in the future na energy. So, anong mga messages para kay Leo this week, July 27 to August 2, 2026? Past energy, the Star. Present, the Death card. And then, ang iyong future, 7 of Cups. Choices. So, dito muna tayo sa past energy. Yung past energy mo, since ando dun yung focus mo dati, right? May trabaho ka. Ando dun yung masaya ka nagtatrabaho. Kaya nga biglang nung nagkaroon ng tower kanina, nabigla ka. Dahil ibinigay mo lahat. Dahil yun yung ano mo nag-hope ka na pang matagalan na ito. Ito na yung pang long term na binigay sa akin. Kaya nandirito ako sa sitwasyon na to. Pero hindi nangyari yun. So, yung inakala mong pangarap mo, hindi naman pala natuloy. So, ayun yun. And then, ang yung present energy is Death card. So, kung may natapos, laging ang ganun, di ba? Ang Death card is transformation. So, may panibago magsisimula. Kaya, di ba nga paulit-ulit kong sinasabi, time for a new direction. Changes are ahead. Hinihila ka na ni universe para sa susunod mong pupuntahan. Which is, ito nga, panibagong trabaho dahil marami kang choices in the future. Options, choices, marami kang pagpipilian. Whether sa trabaho, business, o sa sarili mong, kumbaga yung career mo, maybe online or work from home na sa tingin mo. Tulad nito, yung halimbawa, gusto mo maging isang content creator o maging vlogger na mas may may oras ka, may kumbaga may control ka kung paano mo hatiin yung oras mo. Or pwede rin mag-business ka. Kung sa tingin mo may nakikita ka rin sa mga ads o yun nga, sa YouTube, sa Google, meron ka mga nadi-discover na pwede mong business, kahit maliit pa yan, ando dun din. Pwede mo rin gawin yun. Or pupunta ka sa panibagong career which is involved dito ibang tao, like sa ibang kumpanya, mag-a-apply ka uli. So, para sa'yo ando dun pa rin yung may bagong pag-asa. So, let's clarify. Let's clarify the Star, the Empress. Okay, so, since ganun yung nangyari, iniisip mo na lang is, okay, Lord, or whatever, kung let's say, universe, kung ano yung gusto mo ibigay sa akin, sige, tatanggapin ko na yun. Oo, na-shock ako, na-shock, I'm talking about Leo, yes, na-shock ka, pero, tinanggap mo, kung ano man yung ibinato sa'yo, problema, pagdudusa kasi bigla ka nawalan ng trabaho biglang nagkaroon ka ng ng problema, ng issue, na sa tingin mo biglang nabuwag yung dati mong pangarap. Inintindi mo pa rin, kung buong puso mong isinorender na lang kay universe na siguro nangyayari to dahil may purpose pa sa akin ng Panginoon. So, eto yung energy na go with the flow ang ginagawa mo, Leo, which is maganda. Diba? And then the Death card. Clarify natin yan. Page of Cups. Yes. Ito na yung panibagong simula. Ng kung ano yung sa tingin mo, mag-i-improve sa'yo, mas mag-i-improve sa'yo sa dati mong pinanggalingan, mas magkakaroon ng positibong resulta sa kinakaharap. Maaaring mas malaking sweldo, mas magandang environment ng trabaho. So, ando doon yung focus mo. Ito na yung uumpisahan mo uli. Kung merong natapos, okay lang yan, experience. At kung ano man tong haharapin ko ngayon, buong tapang mo pa rin siyang gagawin. Ano man ang resulta. Madown ka uli, okay lang. Meron pa na naman panibago. Laging yun yung mo, nandoon pa rin yung focus mo na yung pagiging creative. Ando doon pa rin yung pagiging mapangarap mong tao.
Dahil para sa'yo ang problema, kusang lumalabas yan. Tinetest ka ng universe, pero kung magiging matibay ka, mas bibigyan ka niya ng grasya kasi nalampasan mo kung ano man yung struggle na naging test niya sa'yo. That's why may new beginning ka. Buong tapang mo haharapin yun. At ando dun yung passion mo. Para sa'yo, inspirado ka pa rin. So, yung inspiration is nandiyan dyan. So, magandang energy, Leo. And then, in the future, 7 of Cups. Queen of Wands. Yes. Alam mo, Leo, Queen of Wands is energy rito ng fire sign eh. Ikaw to eh. Ikaw to si Queen of Wands. Ang taong maraming creative na ginagawa, creativity, maraming talent, maraming ibubuga, confident, at matalino. So, kung ano man itong mga choices or options na ibibigay sa'yo in the future, kayang-kaya mong pagsabay-sabayin yan kung gusto mo. Kasi malikhain ka eh. Ito yung lagi ko nakikita sa mga reading mo, Leo. Ikaw yung tao na hindi ka susuko kahit ano pa yung nangyari sa'yo na mga isang sitwasyon na sumubok ng tapang mo. Hindi ka natitinag. Lagi kang handa kung ano man yung mga dagok na yan. Kasi para sa'yo, hanggat nabubuhay, may pag-asa. At yun ang gagawin mo. Dahil ang inaano mo rito is, kung marami kang kakayanan, bakit natural marami ka rin pwedeng gawin. So, kung may nawala, it's okay. Marami pang darating. At yun ang gagawin sa'yo ni universe. Bibigyan ka ng maraming pagpipilian. At dahil matalino ka, mapipili mo kung ano yung para sa'yo. Yun yung nakikita ko. Kasi nakikita mo yung liwanag. Ilalatag o ipapakita sa'yo ng may kapal. Okay. Maganda. So now, last message from universe, Leo. The Judgment, 9 of Pentacles, Page of Wands. Wow! Itong creativity o mga kakayanan na ipapakita mo, which is very hopeful ka na magagawa mo, ito yung magiging mas magpapatibay ng pagiging independent mo when it comes to stability. Na kahit na walang taong sumuporta sa'yo, kahit walang taong nandiyan dyan sa tabi mo para alalayan ka, kayang-kaya mo kasi nga napaka-independent ng dating mo eh. At gagawin mo yun, mismo ikaw makakaya mo yun. At sinasabi ng universe dito, yes, ibibigay ko kung ano yung nararapat sa'yo, Leo. Dahil kung ano man yun nangyari sa'yo, hindi ka pa rin sumuko. Dahil gusto mo yung patas na laban, hindi pa rin nangyari. So, ngayon si universe ang magbibigay sa'yo ng patas na desisyon. At yung desisyon na yun is yung mabigyan ka ng mga pagpipilian which is options na mga nagugustuhin mo in the future. Very good. Maganda. So, Leo, ito ang iyong reading. Sana nagustuhan mo. Susunod pa sa mga, see you sa mga susunod pang reading. Bye!